Bain ko, nagbabalik muli ngayon si Michelle. So, maraming nagme-message, maraming nagbabash. Sabi, ang minimum wage daw ay hindi na daw nakakabuhay dito sa Canada. Well, dito po sa amin i-share ko po sa inyo, ang minimum wage po dito, it's $15. Ang sabi nila, wala na daw patutunguhan ng minimum wages dito. Kailangan daw double job na daw kasi hindi na daw sapat. Dahil sa taas ng cost of living. Ang totoo niya, kung pupunta kang temporary foreign worker dito, kahit $15 ka lang ang minimum wages mo, mabubuhay ka pa. Kasi nag-iisa ka lang naman. Wala ka namang pamilyang binubuhay na kasama mo dito sa Canada. So, ano-ano ba yung mga gastos ng mga temporary foreign worker para malaman nyo? Kasi yung iba sinasabi na ang dami ko narinig na negative comments. Well, anyway, di talaga mawawala yan sa social media. Laging may bashings. So, ina-accept ko na yan actually. So, unang-una, like for example, dito sa lugar namin, ang minimum wage dito, $15. So, ang net income mo sa isang buwan, siguro pumapalo ng 1.9 o 1.8 plus overtime. Nasa net na po yun, So, umpisa tayo kung ano yung ginagastos mo. Dito, yung bahay dito, pag magro-room for rent ka lang as temporary foreign worker, mag-isa lang actually. $500 ang room for rent dito. O, sasabihin ng iba, wala ka na makikita na 500. Meron, dito po sa Saskatchewan. Meron pa nga 400 eh. So, 500 or 400 ang room for rent dito. Kasama na ang ilaw at internet nyo. Kasama na dun actually. And then, plus phone. O yung phone, $100 pagpalagay mo na. Tapos, mag-grocery ka, $300. Tas padala mo $300. Example lang yun So meron ka pang matitira. So 1.9, so tapos 1 to expenses mo, meron ka pang natitirang 700 or kaya 800. Depende po yan kung paano po kayo gumasos. Ibig sabihin, kahit temporary foreign worker ka lang, mabubuhay ka sa sinasahod mo as minimum wager. Ang dami-dami nga dito na pupunta ng mga TFW, mga minimum wage lang, nabubuhay naman sila, di ba? Well, hindi na magiging sapat ang minimum wage kung kasama mo na ang pamilya mo. Tapos ikaw lang nagtatrabaho. Hindi na talaga sapat yun. Kasi mataas na talaga ang cost of living dito sa Canada. Kailangan mo na magdoble trabaho dito sa Canada. Kung meron ka ng kasamang anak at asawa, hindi na sapat ang minimum wage. Kasi bakit? Unang-una, kailangan nyo na lumipat ng mas malaki. Lilipat na kayo ng apartment, di ba? O kaya rerentaan nyo na yung bahay lang doon sa baba. Pag nagrenta kayo ng bahay dito, dito po sa amin sa lugar namin. Tawag dito, ang apartment dito usually pag mga 1 bedroom lang 800 or 900, 2 bedrooms parang. Tapos ang 2 bedroom dito mga nasa 1.1 o 900 or 1,000. Pag 3 bedroom siguro pinakamataas na yung 1.3 actually. Mura pa dito sa lugar namin sa Saskatchewan. Kaya kung mapupunta kayo dito talagang swerte nyo talaga pag nakatagpo kayo ng bahay na mura actually. So, ano pa ba? So, syempre, pag lumipat ka ng bahay, magbabayad ka na rin doon ng ilaw mo. Kailangan mo na kumuha ng internet. That's another gastos. Talagang hindi nasasapat yung kita mo na minimum wage. Kailangan mo talaga ng double job. So, lumipat ka ng bahay. Pag lumipat ka ng bahay, kailangan mo magpakabit ng kuryente. Babayaran mo na yung kuryente. O kailangan mo ng internet. O pagpalagay mo na sa 1 bedroom. Yung 1 bedroom na 800 a month. Tapos yung kuryente mo nasa $200. Tapos yung internet mo $100. Plus, kailangan mo ng heater. Ay, hindi pala. Yung heater kasama na sa apartment yun actually. Tapos, ano pa ba? Tapos yung mga kailangan mong gamit sa bahay. Yung mga kailangan gamit mo sa bahay, kahit bumili ka na lang sa thrift store, yung mga second hand lang, makakamura ka na. So, yun nga pag talagang gusto mo nang bumukod, kumuha ng apartment, medyo mahal na talaga actually. Kailangan nyo na mag-double job. Pati yung partner mo, kailangan din magtrabaho actually. Ganon ang pamumuhay dito. Yung kinikita mo na minimum wage, kulang na pag nandito na ang pamilya mo. So, sana naintindihan nyo po, ang minimum wage ay hindi nasasapat kapag nandito na ang pamilya mo. Pero, kung ikaw lang ang mag-isa as TFW, kaya pa. Kahit nagpapadala ka sa Pilipinas, kaya pa. Kasi dumating ako dito, temporary foreign worker lang ako Noong dating ko dito, ang minimum wage pa noon ang baba pa noon, parang 11.25 lang ata ang pinaka minimum wage noon.
Tapos ayun, tumaas na ng tumaas. Kaya napakaswerte ngayon ng mga nakakapasok sa Canada. Depende yan sa province nyo kung nasan kayo kasi merong minimum wage na $19 na. Sobrang taas nun actually dahil sa taas ang cost of living, lalo na yung mga nasa syudad. Tapos dito kasi $15 kasi nasa pinaka-boundary ako ng Alberta at Saskatchewan. Pero minsan kasi yung kahit nasa Saskatchewan side ka, ang binibigay na minimum it's $15. So depende pa rin talaga sa company ano. So sana po nakatulong po ito do sa mga nagwa-wondering kung nakakabuhay pa ba ang minimum wage dito sa Canada. So ngayon alam niyo na po, may idea po kayo. Sana kabayan nakatulong po ito and follow for more.